Sa ating meditation para po sa prayer meeting o panalangin, mayroon isang kwento tungkol sa isang magsasaka at ang bato. Na sa tuwing siya'y mag-aararo, siya'y nahadlangan ng bato pagdating sa dulo at kadalasan tumatama yung araro niya at minsan nasisira dahil hinahatak ng kalabaw. Kaya iniiwasan niya yung batong ito. Malaking bakante ang hindi niya natatamnan taon-taon dahil nainiwasan niya yung bato. Nagsushortcut lamang siya. Ganon kat palagi, taon-taon na lamang, yun ang kanyang problema. Hindi niya masakop yung kabuuan ng lupain na kanyang inaararo. Ganon din sa buhay natin, minsan sa ating panalangin, hindi tayo sinasagot sa ating mga dalangin dahil mayroong hadlang na bato. Kadalasan, iniiwasan natin yung hadlang na yon at kung di natin matanggap yung panalangin, nagpapabayaan na lang tayo at sabihin, putang, di naman sinasagot, ayoko na lang manalangin. Kaya marami ang hindi na nanalangin dahil nga sa mayroong hadlang. Pero yung magsasakang yun, sa tinagal-tagal niyang pag-aararo, nayamot siya. Kaya ang ginawa niya, sabi niya, tatanggalin ko ang batong yan, malaking bato. At sinimulan niya itong hukayin. Laking gulat niya, hindi naman pala nakabaon yung bato. At kaya niya itong iusog papalabas. At dahil doon, lumawak yung kanyang sinasaka. Ganon din sa atin, sa panalangin, may mga bato tayong hadlang, binabaliwala natin, iniiwasan natin, ayaw nating alisin, ayaw nating maistorbo, kaya pinababayaan na lamang. Ito yung series natin dito sa prayer, mga kapatid. Bakit di sinasagot ang ating panalangin? Bakit hindi sinasagot ang ating panalangin? Lahat na nanalangin, alam natin, pero ang tanong, sinasagot ba sila? O nagpapabaya na lang dahil hindi sila sinasagot? Baliwala na lang sa kanilang prayer, kaya sila ay lumalawig na wala ng panalangin. Saan ang problema kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin? Hindi naman sa Diyos siguro. Dahil ang Diyos ay wala siyang kahinaan sa kanyang kapangyarihan. Hindi maikli ang kanyang kamay para hindi maabot ang ating kailangan at hindi siya bingi para hindi marinig ang ating mga hinaing. Now, salita ng Diyos lamang ang makapagtuturo sa atin kung ano yung mga bato na hadlang sa ating panalangin. Now, dito sa ating series na ito, gusto kong talakayin ang 5 bato na siyang hadlang sa ating panalangin. Una, bato ng kasalanan. Yan ang unang-unang hadlang sa ating panalangin. Ikalawa, bato ng maling motibo. Hadlang sa ating panalangin. Pangatlo, bato ng kakulangan sa kasipagan sa panalangin. Pangapat, bato ng pagsubok sa panalangin. At panlima, bato ng paglabag sa panalangin. Naunahin natin yung unang bato na siyang hadlang sa ating panalangin ay ang kasalanan. Buksan natin ang Isaiah 59 verse 1 and 2. Ganito ang pagkakasabi. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang muka sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sapagkat ang salita ninyo ay malaya naming buksan upang maunawaan namin, Lord, kung minsan na hindi kami tinutugon ng aming panalangin, kaya hindi na lang kami nananalangin. Nasanay na lang kaming mamuhay na wala pong paglapit sa inyo, wala pong paglago sa aming relasyon sa inyo, sa pakikipag-usap sa inyo sa daan ng panalangin.
Kaya Lord, salamat po, turuan niyo kami ngayong gabi kung gaano po kabigat ang kasalanan na siyang hadlang sa aming panalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ayon dito sa ating binasang talata, unang dahilan ng di pagsagot sa atin ng Diyos ng ating panalangin ay mayroon tayong hadlang. Number 1, ang hadlang ng kasalanan. Wala sa Diyos ang problema, kundi nasa atin ang problema. Unang-una, dapat nating tandaan na ang Diyos ay makapangyarihan. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos magagawa niya ang lahat ng bagay, pero ang sabi sa verse 1 sa ating teksto, ganito ang pagkakasabi, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarnig. Ngunit, pinaghiwalay kayo ng inyong kasamaan at ng kasalanan. So walang imposible sa Panginoon, walang imposible sa Diyos. Siya ay nagliligtas, nagpapatawad ng mga makasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, na ang Panginoon ay umiibig sa makasalanan at Kanya itong tinubos sa pagitan ng kamatayan ni Kristo. So walang hadlang ang Kanyang kapangyarihan ayon sa Kanyang kalooban na magligtas at magpatawad ng makasalanan. Pero prayer, hindi niya masagot. Simpleng panalangin, hindi niya kayang sagutin. Walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagpapagaling ng pinakamatinding karamdaman. Walang hindi karamdaman o sakit na hindi niya kayang pagalingin. Pero sa panalangin, ay hindi siya tumutugon. Dapat na alalahanin na makapangyarihan ng Diyos. Ikalawang kasagutan dito, tandaan natin, kasalanan lamang ang hadlang. Hindi gagawin ng Diyos, hindi ibig sabihin wala siyang magawa sapagkat siya'y nagliligtas ng makasalanan, pero pagdating sa panalangin ng makasalanan ay hindi niya dinidinig. Verse 2, gayon ang sabi sa verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. So sadyang nagkukubli ang Diyos sa pangangailangan natin at sadyang hindi niya dinidinig ang ating panalangin. Napakalaking imposible po ito, mga kapatid, no? Pero ang tinutukoy dito, kaninong kasalanan ang hindi tinutugon ng Panginoon? Hindi kasalanan ng unbelievers, dahil ang kasalanan ng unbelievers, kinamatayan ni Kristo. Dininig niya ito. Bagamat sila'y patay, mga kapatid, alam natin na mga unbelievers, hindi talaga dinidinig ng Panginoon. John 9:31, ganito ang sabi. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit kung ang sino man ay sumamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. So ang panalangin ng unbelievers hindi na pinapakinggan maliban na sila po ay magsisi, sumamba. Doon pinapakinggan. Bakit? Sapagkat sila'y patay, hiwalay sila at ang Diyos. So, malibang ang isang makasalanan ay magsisi, sumamba sa Panginoon, ang sabi sa John 9:31, pakikinggan sila ng Panginoon. Ang hindi sinasagot ng Diyos na panalangin ay panalangin ng kanyang mga tao. Panalangin ng kanyang mga iniligtas. Halimbawa, itong sabi ni David, Psalm 66 verse 18, kung iningatan ko, now sino si David? The man who seek after God's own heart. Siya ay isang mananampalataya. Pero kung sabi niya, kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig.
So ito'y panalangin o kasalanan ng mga believers. Kapag mayroon tayong iniingatang kasalanan sa ating sarili, huwag tayong makakaasa na tayo pakikinggan ng Diyos. Luke 17 verse 4, ganito ang sabi, at kung siya'y magkasala laban sa iyo ng 7 ulit sa isang araw, at 7 ulit siyang bumalik sa iyo na nagsasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Yun yung sikreto eh. Kung nagsisisi ang kanyang mga tao. Kaya yung unconfessed sin, ang sabi sa Isaiah 59 verse 2, ito po ay hindi pinapakinggan ng Panginoon. Bakit kaya? Nasa kanila na ang biyaya, nasa atin, mga mananampalataya, ang biyaya ng Diyos upang tayo ay kanyang pakinggan. Ano yung biyaya niyon? 1 John 1:9. If we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us. Pero kung ang ating pong kasalanan hindi natin pinagsisisihan o hindi natin ipinapahayag, ay talagang hindi ka pakikinggan sapagkat nasa iyo na ang kakayanan, nasa iyo ng biyaya upang ikay patawarin ng Panginoon. Kaso lang, maraming mga tao ng Diyos na pinangawakan ng 1 John 1:8 tsaka 10. Ang sabi sa verse 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Pakikinggan ba ng Panginoon yan? Kung manalangin ka, gayong dinadaya mo yung sarili, sinasabing wala kang kasalanan? Wala na akong kasalanan, Lord eh. Kaya, nananalangin ako sa iyo. Sa verse 10, ang sabi sa verse 10, kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. May kaugnayan po sa will ng Diyos, yung kasulatan, kung inutos sa atin, ano yung mabuting inutos sa atin at hindi natin ginagawa at hindi natin ipinagsisi sa Panginoon, ay hindi talaga makikinig ang Diyos. Kaya mabigat dito mga kapatid, ang hindi dinidinig na panalangin ay yung mga tao niya na mayroong tinatagong kasalanan. Kaya hindi lahat po ng mga tumatawag ay pinapakinggan ng Panginoon dahil mayroon tayong tinatagong kasalanan. Napakarami pong tinatagong natin. Yun lang pagmamataas, pagsisinungaling, pandaraya, no? Pagtatanim ng sama ng loob sa kapwa, pagtatanim ng mga sexual na daming kasalanan tayong tinatago. Pero nasa atin ang grace. Nasa atin ang privilege na tayo makahingi ng kapatawaran sa Kanya. Kaya nga, iniligay ng Ama ang Espiritu ng Kanyang Anak upang tayo makatawag ng Abba, Father. Yun po yung problema. Ang kasagutan ay kawalang pagsisisi ng kasalanan. Kaya nga kung tayo po'y nagsisisi, inaamin natin, 1 John 1:9, tapat ang Diyos at banal na tayo'y Kanyang patatawarin. Kaya ang kamay ng Diyos ay hindi na maikli. At ang tenga ng Diyos hindi na bingi para sa ating panalangin. Patatawarin ka sa iyong kasamaan, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Ito ang nagtuturo sa atin kung paano tayo makatitiyak ng kasagutan sa ating panalangin. Marami po ang mga Kristiyano hindi na nananalangin. Kasi hindi naman niya tatanggap yung panalangin niya. So, what's the use? Sa church, nagpipray. Maganda pa magpray. Pero sa personal life, hindi nagpipray kasi hindi tumatanggap ng kasagutan. Isang means of grace, mga kapatid, na tayo lumago sa ating relasyon ay yung lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya sa panalangin. So ito ang nagtuturo sa atin na diringgin ng Diyos ang ating panalangin if we confess our sin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito.
sa unang pagkakataon, unang leksyon, kung bakit di dinidinig aming pong panalangin, hindi po dahil sa kayo ay maramot, hindi kayo ay bingi o maikli inyong kamay, kundi mayroon pong hadlang ang bato ng kasalanan na aming pinababayaan at iniiwasan. Hindi namin nasasakop, Panginoon, ang bahagi po ng kalaguan ng aming relasyon sa inyo. Tulungan niyo kami, Ama, na ito'y alisin. Hindi naman mahirap, Panginoon, kundi kailangan lamang ang ipagtapat sa inyo. At kayo'y tapat at banal na kami patatawarin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.